Pag-usapan natin dito ang multiple integration, particularly ang double integral at triple integral. Ito si Sir Dolphs, giving you simple math lessons. Bago natin pag-usapan ang examples ng integration procedure, atin muna pag-usapan ang ilang key points tungkol sa integration or particularly multiple integration. Una, to carry out multiple integration, ating gagamitin ang tinatawag na partial integration. Ibig sabihin, ating integrate with respect to one variable, iti-treat natin other variables as constant. Sunod, ating ipe-perform ang innermost integral first. So yun ang unahin natin, innermost. One by one up to the point na ma-reach natin outermost integral na siyang huli. And third, with respect to the order of integration, pwede nating i-interchange. Dapat kasama yung limit values for the respective variable sa ating pag-rearrange ng ating order of integration. Ating isolve ito ang double integral na ito wherein meron tayong dalawang variables, x at saka y. At ang ating integrand ay single term, consists of product ng constant 6, x and y squared. Ngayon, when it comes to limit, itong limit na ito ay para sa ating x or x values. At itong limit naman ay y values, siyempre para sa ating variable y. Ngayon, ating integrate dito, gaya na sabi natin kanina, unahin muna natin yung innermost, that is with respect to x. Nakita natin dito sa integral na ito. So, integrate natin. Ang 6y square will be treated constant. And then times. Integrate natin ang x ay x squared over 2. And evaluate natin from 0 to 1. And copy na natin dito yung dy. At saka yung kanyang limit. Ngayon ating isi-simplify by cancelling 2 dito. So that ma-reduce natin sa 3y square na lang. And then times natin dito, yung upper limit, substitute natin dito sa x. So you have 1 square. At yung ating lower limit, which is 0 square. And isi-simplify lang natin ito. Siyempre pa, ito ay equal lang sa 1. Times natin sa 3y square. And then integrate natin with respect to y from 2 to 3. And ang result ay, since ang ating 3 lang ay constant, times natin sa integral ng y square is y cube over 3. And evaluate natin from 2 to 3. So bago nating palitan ng ating y, atin mo nang i-cancel dito yung 3. Kaya natitira na lang is y cube. Papalitan na natin siya ng upper limit na 3. And then cube. And lower limit is 2 cube. And then subtract. Of course, this is equal to 27. And this one is 8. So subtract natin. That gives us 19. This is the final answer now. Sa example number 2 na tayo, no? So we have here double integral ulit, wherein we have variables x at saka y, at meron tayong tatlong terms dito sa ating integrand. Ngayon, integrate natin ito with respect to y first and then x. Siyempre pa, integrate muna natin yung innermost. Ito ay with respect to y. Ngayon, integrate natin ang 4 with respect to y. The answer is 4y. And then minus. Integrate natin itong 19x squared. Constant ito. Walang y kasi.
So the answer will be 19x squared, and then times na natin ang y. Next, sa term na ito, meron tayong y. So 1 over 16 ay constant. So i-times natin sa integral ng y square is y cube over 3. And then after that, atin siyang i-evaluate from 0 to 2. Copy na lang natin ang dx and then yung limit. Next step natin ay atin siyang palitan na ng upper limit. Itong ating mga y values dito and then ng lower limit. So first, with upper limit, palitan natin ito ng 2 times 4 natin 8. Palitan natin ito ng 2 times natin sa 1 over 9. So it's 2 over 9 and then x squared minus, palitan natin ito ng 2. Cube natin, it's 8 over 3 times natin dito sa 1 over 16. So this will be minus 1 over 6. Ngayon, atin na lang integrate sa with respect to x. Ngayon, bago tayo mag-integrate, atin munang i-combine itong dalawang similar terms para mas simplified ang ating integral. So, ang ating LC dito, of course, is 6. Times na lang natin dito yung 6. So, that's 48 and then minus 1. So, that's 47 over 6. And then, copy na lang natin itong minus 2 over 9 x squared. Now, we have simple integral na and integrate with respect to x. So, ang 47 over 6, integrate natin with respect to x, so that will be 47x over 6 minus 2 over 9, integrate natin ang x squared is x cubed over 3, and then ating evaluate from 0 to 3. So ating ipalit dito yung ating upper limits dito sa x, also here. And with 0, ipalit natin dito sa x, lahat ito magiging 0. Ngayon, ating simplify ito, kakancel natin yung 3. So, yung 6 magiging 2 na lamang. Also here, 3 cube ay 27. Cancel natin dito ang 27. Kaya ang magiging sagot na lang natin is 47 over 2 minus itong 2. Combine natin by LCD 2, i-multiply natin dito sa 2, so that will be 4. Subtract from 47, so magiging 43 over 2. So this will be our final answer. With example number 3, meron tayo ditong triple integral, wherein meron tayong variables x, y, z, wherein ang una nating integration is with respect to z, sunod ay x, and then y. Sa ating integrand is single term, x times cosine z. So itong ating limit na ito ay para sa z, itong limit naman ay para sa x, at ito naman ay para sa y. Ngayon i-integrate natin ang innermost, ito. Okay, so yung ating x ay magiging constant because yung ating variable integration dito ay z. So, ibig sabihin, integrate natin ang cosine z. Meron tayong formula niyan, So, the integral ng cosine z ay sine z. Times natin yung x, and then of course atin evaluate from y to 2y. So atin kinopya dito yung iba pang symbols at constants. Next, ating i-evaluate itong ating sine z from 2 to y. So palitan natin ito ng upper is 2y minus lower y. And then, copy na lang natin yung pang variables, constants, and symbols. Ngayon, isi-simplify na lang natin itong
2y minus y, that's y. So we have it sin y. And then times natin ang x. And then kukopya na natin ulit itong iba pang mga symbols and constants. So, pwede natin siyang integrate na with respect to x. So, ang sin y will be constant. Ngayon, ang x natin, i-integrate natin. So, that will be x squared over 2. And, evaluate natin from 0 to 2. And then, kopya na lang natin itong ating dy and yung limit. So, with this integral na, we have to evaluate muna itong x squared over 2 from 0 to 2. Kaya ito na magiging resulta. Palit natin dito yung upper limit na 2 sa x. So, we'll have 2 square and then over 2. Minus natin yung lower limit which is 0. Palit natin dito sa x. So, we have 0 squared over 2. Ngayon ating isi-simplify ito with this fraction 0 square over 2 is 0. Kaya ang matitira na lang dito is 2 square over 2. Ang sagot ay 2. So, i-multiply na lang natin dito sa sin y. Kaya it will be 2 sin y. Integrate natin with respect to y from 0 to pi over 6. Ngayon, integrable na ito. Ang ating formula para sa integral ng sin y ay negative cosine y. And evaluate this from 0 to pi over 6. And then multiply natin yung 2. So, ating evaluate na. First, ating ipapalit itong ating upper limit na pi over 6 dito sa ating y. So, we'll have it negative cosine pi over 6. And then minus itong lower limit naman, which is 0. Ipalit natin sa y. So, we'll get negative cosine 0. So, isi-simplify natin dito yung cosine pi over 6, which is square root of 3 over 2. And then copy ng negative. With this, yung cosine 0 ay 1. So, we have negative. And then another negative, it will be plus 1. And then i-multiply natin dito sa 2. So, ang 2 dito ating i-multiply, distribute dito sa dalawang terms. First, siguro ating i-multiply yung 1 sa 2. Isulat natin yung una. So, we have 2. And then, times natin dito yung 2. Dito sa fraction na square root of 3 over 2. So, makakancel yung over 2. Kaya, what is left is square root of 3. And then, yung negative na magiging minus. So, this will be our answer. 2 minus square root of 3. Hanggang dito lang ating discussion. Thank you for watching.